My God. -28 si BBM. Ang net trust rating ni BBM is -28. Ayun, versus kay Sara. Ang period nitong survey is March 23 to March 29. So na-take into consideration na dito yung ano 'no, yung, arrest kay PRRD, okey? So hindi talaga nakabuti yung hindi talaga nakabuti yung pag-arrest nila kay PRRD. Yung kanilang pag-kidnap nila kay PRRD at pagpapadala sa Hague is something that is not going to benefit them at all. Sabi ni Julie C. Laurent, now is the right time to back up PDP and VP Sara candidates kasi it's a political war ito kahit ayaw natin kasi midterm election is all about the impeachment of VP Sara. That's true. I understand na ano, ang hindi ko kasi mag-gets, sasabihin niyo na you respect Inday and you trust her but you do not trust her choices. Yun ang hindi ko magets. So ayaw niyo iboto, huwag niyo iboto, pero huwag niyo sabihin you trust and respect Inday hindi naman susuportahan yung choices niya, 'di ba? Sabi ni Mr. Paul, Duterte is enough. It's not. Okay, umarte diyan, it's not. Umarte, enough ang Duterte, Diyos ko, tigil-tigilan niyo ako. At saka ano, anong tawag dito, I'm so sorry ha, pero hindi PDP yung ano, hindi PDP yung magdi-dictate ng politics ko. Alam niyo naman ano 'no, alam niyo naman political party is just a vehicle. Uh, if you want to ano 'no, if you want to run for an election, things like that, it is just a vehicle. Ah, 'Di ba ano nangyari dun kay PRRD before, 'di ba hindi rin naman fully binackupan si PRRD ng PDP din, not until nung manalo siya na naging full-blown PDP siya, 'di ba? Um, ah, be Even if ano 'no, be that as it may, ako October pa lang, alam niyo naman na I really wanted to impose the Duterte vote, ayan. To October 2024 pa lang, sinabi ko na yan, nagfa-file pa lang ng COC. That's what I want to happen. That if there would be any politician that is going to be endorsed by PRRD and Inday Sara, dun ako. Dun ako. Si PRRD, of course, siyempre dahil PDP siya, i-endorse niya talaga yung mga nasa PDP dahil siya ang chairman ng PDP eh. Siya, ano yun, yung parang, I do not know exactly no, the position of PRRD then, pero parang ano siya yung nag-occupy nung parang pinakamataas na position sa PDP at that time and ano, so it's a given that he's going to endorse the PDP candidate, the political party. But, aside from that, meron tatlong independent candidates na inadopt ang PDP, si Pastor Kibuloy, si Attorney Vic Rodriguez, at si Attorney Rodante Marcoleta, ayan. So that's why naging siyam sila. Eventually, na-add si, na-add si Doc Mata sa listahan dahil siya yung huling nakasama nila PRRD sa Hong Kong at siya ay yung naging, parang ika-10 na nasa listahan ng PDP, ayan. Anyway yun, so actually hindi ko alam kung part siya ng PDP list, eh, or it's just part of the ano, I do not know if there's formal acceptance on the part of PDP to adopt, Doc Mata. But anyway, dahil kasama siya at, isinama naman siya sa listahan ni PRRD, then so be it, gano'n. Now Inday Sara is endorsing 2 more, uh, it means if merong dalawa pa na in-endorse si Inday Sara aside from the 10, so we cannot say it's enough. It's enough, ayan. But, I would just like to say that even if, my politics is not dictated by the PDP as a party, the reason why I supported them is because yung fact kasi na tumaya ka kay PRRD, it's enough for me to give my support to them. Kasi siyempre ano, eh, kung meron silang dream na magkaroon ng position sa government and things like that, and they chose this route na a-align sila kay PRRD. So at least kahit papaano, makita mo na, ah, na they are also trying to risk something here. Kasi they could choose the other way, pero ito yung pinili nila, nanindigan sila to align with PRRD, although that is a very difficult position to be in, they still choose to stay and, stand by PRRD. So that alone deserves our support, ayan. Okay, but nevertheless, like I said, yung mga ganito kasing bagay ano 'no, yung uh, make our expectations realistic, okay? Let's make our expectations realistic.
the vote, the Dutertista vote is an imposition that the Duterte voter base is a formidable force in this democracy. Above anything else, that is the statement that we want to make. That if you want to make it in our government, that if you want to serve the Filipino people, you have to get the Dutertista vote. You have to talk to us, you have to understand us, and you have to stand by the uh, politics that we want to perpetuate in this country. Ayan. So yun yan yun yan. Okay, so para tantanan niyo ako dun sa Duterte is enough. Tantanan niyo ako. Tantanan niyo ako diyan, please. Kung ayaw niyong magkasagutan tayo ng hindi maganda. Ay, sabi ni Al Mendoza, "Wag iboto si Aimee, nandiyan naman si Gringo." Eh, ba't marunong ka pa kay Inday? Ba't marunong ka pa kay Inday? Bakit Al? Gagamitin na naman tayo ni Aimee, tama na, sobra na, sabi ni Al Mendoza. Alam mo yung mga ganyan, you have to explain why. Paano ka ginamit ni Aimee? Paano ka ginamit ni Aimee? You have to explain. Kasi, sa totoo lang, ako, okay lang naman sa akin hindi iboto si Senator Aimee kung hindi siya tinaas ni Inday, kung hindi tinaas ni Inday yung kamay niya. At yan naman yung yan naman yung position ko ever since. The only way for me na iboto si Senator Aimee is kapagka yung trust and confidence ni Inday ay meron pa sa kanya. Eh kaso, it looks like Inday trusts her. Magkasama sila sa Davao today. Nagchismisan pa tungkol sa nosebleed. 'Di ba? Ano gagawin natin? Ano gagawin natin? Sabi ni Seeker, boboto pa rin kahit malaki ang chance na dayaan. Don't skip voting, guys. This is so true. Huwag po kayong panghinaan. Sabi ni Razzle's dad, shadow ban kay ata Miss Joey, walang notification sa akin samantalang naka-all ang channel mo. Yes, shadow ban po ako. In fact, I was informed na tina-target talaga ang mga social media accounts naming mga yung mga umattend sa hearing. Tina-target talaga ang mga social media accounts. So, pinapababa nila yung engagement, pinapababa nila yung talagang sinasadya talaga. So makikita niyo naman 'yan, Diyos ko po. Medyo sanay na rin ako diyan, kasi parang I don't think they can do it consistently. Siguro parang 1 day, 2 days, parang pipigain nila, pabababain nila ng bonggang-bongga yung engagement ko, ganyan. Eh, pero dahil post naman ako ng post, ganyan, they cannot do it. Na-notice ko lang parang hindi nila magagawa yan like consistently every day, gano'n. So meron at merong mga content ko ang makakawala at makakalabas sa shadow ban nila at makikita ng mga tao. Okay? So, lumabas today yung Pulse Asia na survey. Okay? And, hindi ako na-surprise dito kasi, yan na natin. Pakita lang natin muna. Ayan, okay. So, ito yung grabe na, negative, undecided. My God. -28 si BBM. Ang net trust rating ni BBM is -28. Ayun, versus kay Sara. Anyway, ayan. So, big trust, okay. Ay, ano ba yan? Nangyari? Sorry. Nakakaloka. Ang period nitong survey is March 23 to March 29. So, na-take into consideration na dito yung yung arrest kay PRRD. Okay? So, hindi talaga nakabuti yung hindi talaga nakabuti yung pag-arrest nila kay PRRD. Yung kanilang pag-kidnap nila kay PRRD at pagpapadala sa Hague is something that is not going to benefit them at all. Ayan. Sabi niya, midterm election is very crucial since it's all about VP impeachment. So we need right numbers sa senators para di matuloy ang pag-impeach sa kanya. Correct. Correct. Ayun. Ma'am Joey, ano po reaction doon sa EU people na may nagbabantay daw sa upcoming election? EU people na nagbabantay doon. Ano to? Ano to, Stephen? Ano yun? Ano yung may nagbabantay sa election? Ayan, namamlansya si Fatima. Sige, go lang sa plancha.
Sabi ni Julie C. Laurent, now is the right time to back up PDP and VP Sara candidates kasi it's a political war ito kahit ayaw natin kasi midterm election is all about the impeachment of VP Sara. That's true. Nakita niyo na go na si ano eh. Ayun. Iboto niyo si Amy pagkatapos sasabihin niyo naman nabudol kayo. Unang-una kasi Al Mendoza. Okay? Unang-una, ito kasi kaya sa totoo lang, may nag-comment nga dun sa ano eh, may nag-comment nga dun sa page ko before na, ang pangit kasi talaga ng term na budol. Kasi yung term na budol, parang ang may kasalanan, yung nabudol. Alam mo yun? Tayo. Parang tayo yung may kasalanan. The language, ano, yung kumbaga parang, ay, nabudol ako. Parang ang mali at ang tatanga-tanga, yung naloko. 'Di ba? It is actually sa totoo lang ang pangit ng term na nabudol, eh. Ang pangit talaga ng term na nabudol, yung parang, nabudol kayo kay Bongbong Marcos, ganyan. Pagkatapos the way we use it, parang ang may kasalanan tayong mga nabudol, 'di ba? So, I really want everyone to be ano 'no, to be critical on this. Yung mga nabudol, hindi sila ang may kasalanan kung bakit sila nabudol, okey? Ang may kasalanan dito na higit ay si Bongbong Marcos. Dahil siya ang nangako, siya ang gumamit, siya ang may kung ano-anong sinabi para makuha ang boto ng mga Duterte supporters. At ang may kasalanan lang dito at ang nag-iisang may kasalanan dito, sa ganitong sitwasyon natin ay si Bongbong Marcos dahil siya ang presidente, siya ang nagdedesisyon. At kung sino man yung mga tropa-tropa niya diyan na hinahayaan ni Bongbong Marcos na, maghari-harian. Yung ganito kasi na parang, pagkatapos sasabihin niyo nabudol ako, ganyan. Ang tanong ko Al Mendoza, meron ka bang magandang mai-o-offer? Meron ka bang magandang mai-o-offer? Ayun. Hello, Tita Jo. Hindi ko kasi gets, yung parang, pagka nabudol na naman kayo ganyan. Paano ka binudol ni Aimee? Paano ka binudol ni Aimee? Gusto ko nung facts, nung paano kayo binudol ni Aimee. Kasi 'di ba ang kwento parang hindi kasi si Aimee ang may role, alam niya 'yan, siya ang nag-orchestrate diyan, ganyan. Siya ang ano, ganyan. 'Di ba gano'n yung sabi? Hindi kasi ano talaga sa totoo lang sa totoo lang, andun yung conspiracy theory, eh. Nandun yung conspiracy theory na, si Aimee ang nakakaalam ng lahat, siya ang ano, puppet master, ganyan, siya yung puppet master nito, siya ang nagpapalakad sa lahat, ineme, gano'n. Sa totoo lang, ako nung unang naririnig ko 'yan, it's really possible kasi nga si Aimee talaga ang pinakamatalino, eh. Si Aimee talaga ang pinakamatalino sa kanila, sa mga Marcos, gano'n. Pero aside from that, can you offer like a tangible proof na si Aimee nga yung nambudol sa inyo? Kasi sure na sure ako si BBM. Ngayon, ang sinasabi niyo alam ni Aimee at may kinalaman siya. So, okey sige, dun tayo sa space na yun. Alam ni Aimee at may kinalaman siya. So, ano yung proof na kasama siya? Kasi why up until now, magkaibigan pa rin sila ni Inday. Kasi ganito lang ha, okey ganito lang. And I think itong storya na 'to is something that we should ano 'no, we should all reflect on. 'Di ba may mga lumabas na storya nun na na-bad trip naman talaga si PRRD kay Aimee. Kasi nga si Aimee yung nag-convince na tumakbo si Inday Sara as Vice President, eh, 'di ba? Teka itanggalin ko muna 'tong ano na 'to, 'tong screen na 'to. 'Di ba marami naman talagang na-bad trip, parang may kwento naman talaga nun na si PRRD na-bad trip kay Inday kasi kinonvince niya si Inday na tumakbo as Vice President. That's ano 'no, that's on record. Marami naman talagang ano diyan, marami naman talagang, magpapatunay na si Inday ang nag-convince at sinabi rin 'to ni Inday na ang nag-convince sa kanya na tumakbo na Vice President ay si Senator Aimee, okey? Si Senator Aimee. There is ano, kuwento na si PRRD na-bad trip talaga kay Senator Aimee na parang ba't mo pa kasi pinakailaman yan, nasa Davao na nga lang yan, eh. Dapat di mo na pinatakbo yan, di mo na niyaya-yaya yan na tumakbo sa national posisyon. Kasi ayaw nga ni PRRD na ano, eh, 'di ba? Ayaw nga ni PRRD na pumasok na sa matataas na posisyon yung mga anak niya, gano'n. 'Di ba gano'n yung mga kuwento nung mga panahon na yun. Nevertheless, nanalo na at pagkatapos nga
At si Amy rin naman talaga ang nag-forge ng Uniteam kasi siya yung nag-bridge between ano, Bongbong and, Bongbong and, Inday Sara. Siya naman rin talaga yung nag-bridge, ganyan. So anyway, naging tandem yung Bongbong at saka Inday. Then later on, nung nanalo na si Inday, binira na nila ng walang patid si Inday, ng bonggang-bongga, starting with the confidential funds. 'Di ba? When it was clear that Inday Sara is not gonna join them dun sa mga katiwalian nila, binira na nila ng binira si Inday Sara, gano'n. Until it came for them to realize na they are going to do that to Inday Sara regardless if she is a mayor or a vice president. And I think for this one wala rin namang debate dito, 'di ba? Na Bongbong, Lisa at saka Martin tandem, they are going to hit on Inday Sara until she is really rock bottom, whether she is a mayor or a vice president. Kung ginawa nila ang mga ginagawa nila kay Inday Sara at si Inday Sara ay vice mayor, it will be easier for them na ganon-ganonin si Inday. Kasi who's going to oppose? Davao City, people of Davao, Mindanao. And the rest of the Philippines are going to be bystanders. Magwa-watch lang tayo, ba't yung ginagawa niya si Inday Sara, ganyan-ganyan. Pero dahil si Inday Sara ay vice president at ginawa nila kay Inday Sara itong mga pangyayaring to, itong pandidikdik kay Inday Sara, the whole Philippines became very, very invested. Kasi kaming mga taga Luzon, binoto rin namin si Inday at hindi rin namin matanggap na ginaganito si Inday. 'Di ba? And so, it makes it more difficult na itumba si Inday bilang vice president. Kasi nga, the opposition is the whole country. The opposition is the whole country. True enough, up until now, sa dinami-dami ng mga pambabalahurang ginawa nila kay Inday, hanggang ngayon, di nila matibag si Inday. Can you say the same kung kunwari, nandun lang si Inday sa Davao at mayor siya doon? And they are doing all of this to Inday. And then you're going to conduct a national survey. Not anymore. Because, dahil nga nasa national position si Inday, we all have skin in the game. Lahat tayo may taya na dito. 'Di ba? Hindi niyo na pwedeng ganyan-ganyan yung si Inday kasi binoto na namin yan, 32 million kaming bumoto, eh. 'Di ba? 'Di ba? So ngayon, ang tawag dito, because of this situation, yun naisip ko na, so ibig sabihin, if this is the case, the Amy Marcos, when she was convincing Inday to be the vice president, she's actually coming from a good place. She's also coming from a good place. Na kaya kita kinonvince na tumakbo bilang vice president. Kasi talaga, it is something that, expected to, turn into something like a presidential position by 2028 or things like that. Ganon. At the end of the day, kung kunwari, ano ba yung patutunguhan ni Inday dito sa mga desisyon niya? At the end of the day, it is Inday who's going to know exactly kung ano yung mga nangyayari. Ayun. Sabi ni Huteros LLC, The Whole Philippines, yung rally nyo nga, hindi makahatak ng business sector. Ilang taon kaya magmamaisog, wala kayong hatak load. Oh, bakit ka nandito? Dapat hindi ka na worried. Paano ba kami pinapakialaman? Wala naman palang mangyayari sa rally namin, Hutero. Ba't nag-aabala ka pa? Kung wala naman palang papupuntahan yung mga rally namin. Dapat hindi ka na worried. Diyos ko po, pumupunta ka pa dito para sabihin yan. Ibig sabihin worried ka, nag-aaksaya ka pa ng panahon para sabihin sa amin yan. Kung walang business sector at kung talagang walang hatak, o di dapat kalmado kayo. Ikaw gumagawa ka pa ng account na Hutero LLC. Diyos ko. Ewan ko sa'yo putang ina mo ka, manahimik ka dyan. Ayun. Really coming from a good place, sabi ni Bebot. Kasi kung kaisa si Amy doon sa pagpapatumba kay Inday Sara, hindi ba dapat mas madali siyang ipatumba kung mayor siya? Hindi ba dapat mas madali siyang itumba kung mayor na lang siya at hindi na siya kinonvince? 'Di ba? Ayun. Tigilan niyo si Amy, mag-focus tayo kay PRRD. Said Duterte lang tayo. Wala namang sinabi si PRRD na Duterte lang, eh. At saka, Paul Ginto, ako, ang iboboto ko, yung endorse ni Inday at saka ni PRRD.
My political choices is never limited sa kung ano lang yung sasabihin ng PDP, gano'n. It's going to be PRRDs and Indays. So yun, ayan. Ayun, yan din ang palaging point ni VP na imagine daw kung mayor lang siya at ginanyan na siya, mas lalo daw siya dehado, sabi ni Lucky Galang. Correct. And that's probably the reason, no, why, 'di ba? That's probably the reason kasi siguro nakita rin ni Inday na perhaps Amy is coming from a good place nung kinonvince talaga siya na mag-vice president. Kasi it would have been easier na dikdikin siya kung mayor siya eh. Ngayon, whether is Bongbong Marcos going to win the presidency kung wala si Inday? Kung wala si Inday? I do not know. Pero pwede rin kasing i-endorse ni Inday eh. Posible rin i-endorse ni Inday, pero hindi siya vice president. Mayor lang siya. 'Di ba? And that could still help for BBM to win the election. 'Di ba? And she could still get the same treatment. Ayun. Sabi ni Cindy Maria Estroboli lang, it's up to us if boboto natin si Manang. Di naman hawak ni VP ang utak natin. Tayo pa din ang masusunod. Wala namang pilitan. Kung ano man ang reason niya, support pa din. Basta mahalaga, walang bibitaw, gang dulo. Laban. Paano nga natin mapapagtanggol at makakalaban si Inday Sara kung di natin siya susuportahan? Of course, syempre, nasa sa inyo yan. Ang sa akin lang kasi, kung sinasabi natin na sinusuportahan natin si Inday, di dapat suportahan natin yung choices niya. 'Di ba? Di ba? Aminin natin wala sa mga tumatakbo na senador makakagawa ng bardagulan kasi papakulong at hahanapan lang ng kaso. Pero si Amy hindi kayang ipakulong at kantiin ng admin, halata naman nung Senate. And that's the reason why many DDS don't trust Amy Marcos like me. Let's respect na lang the personal preference of Inday. We respect and trust VP, but it doesn't mean we will trust and vote for Amy. Then you do not trust VP. Yun nga yun. I mean, sorry guys. I understand na ang hindi ko kasi mag-gets, sasabihin nyo na you respect Inday and you trust her, but you do not trust her choices. Yun ang hindi ko mag-gets. So, ayaw iboto, yun iboto, pero yung sabihin nyo trust and respect Inday, hindi naman susuportahan yung choices niya. 'Di ba? Ayun. Bam's mother made a homecoming dito sa Davao. Ngayon lang lumabas yung angle na yon. Succeeded in shocking us, but not our votes. Ano mothers? Bam Aquino? Bam's mother made a homecoming dito sa Davao. What do you mean LDC? Joey, what was your initial reaction when you confirmed that Inday will endorse Amy? Wala. Kasi sa akin naman kasi ever since, di ba tinatanong na ako before ng mga bintang ng bintang sa akin na double agent, na iboboto ko ba si Amy? Hindi kasama si Amy sa mga gusto kong iboto, to be honest. Hindi talaga siya kasama. But I said the only way for me to vote for Senator Amy is pag in-endorse siya ng mga Duterte, in-endorse siya ni Inday Sara, and she was endorsed. Kasi unlike other people, hindi naman ako yung kaya nga ako tinatawag na double agent ng mga iba kasi hindi ako masyadong spicy kay hindi ako masyadong spicy kay Amy eh. And I cannot really find it in my heart na maging super spicy kay Senator Amy. Dahil nga, 'di ba, I have been discussing the political value of Senator Amy. 'Di ba? So hindi ko parang okay, nagulat ako ganyan pero in-endorse mo di sige. Di ibig sabihin you are confirming yung mga doubts din sa isip ko na iniisip ba ni Inday na kasama si Amy sa nagtraidor sa pamilya niya? Iniisip ba ni Inday na ganyan-ganyan, ganito-ganito? While it doesn't really give clarification on that, the mere fact na nakikita ni Inday na merong political value si Senator Amy, it is something that I've been talking about also na meron talaga siyang political value, meron siyang silbi, meron siyang gamit, gano'n. Yung kanilang friendship or yung kanilang relationship, whether or not Inday is thinking that Senator Amy is included doon sa nang betray sa kanya o hindi, si Inday kasi makakapag-decide nun eh. Ultimately, siya yung makakapagsalita tungkol diyan. Gano'n. Ayun. Hindi mananalo si BBM kung hindi siya nakadikit kay Inday. Yan rin naman yung sabi ni Amy. Ayun.
okey sige, nabudol na kayo ng Marcos dahil 'di ba, basta kami nakinig pa rin kami kay Tatay Digong. Eh, di go! Eh, di go! Diyos ko. So sinasabi niyo si Inday magpapabudol ulit, gano'n. Wala kayong tiwala kay Inday. Eh, di go! Kung wala kayong tiwala kay Inday, 'di wala. Eh, ako kasi may tiwala ako kay Inday. Puwede namang bigyan ng benefit of the doubt si Imee na naloko siya ni BBM at ginamit siya para kumbinsihin si Inday maging VP. Marcos name redemption naman talaga ang intention niya, sabi ni Carlex. Well, yun yung sinasabi nung camp ni Senator Imee, na actually hindi rin nila alam at hindi rin niya alam na magiging ganito ang mga diskarte sa buhay ni Bongbong. Yun yung claim. Yun yung sinasabi ni ano, well, yan rin naman sinasabi ni Senator Imee sa mga interview na hindi niya alam kung bakit nagkakaganyan. And Senator Imee, in some instances, na-mention rin niya na yung pagiging ganyan ng kapatid niya is because yung mga nakapaligid sa kanya. Yung mga nakapaligid kay BBM, ang dahilan kung bakit nagkakaganon yung kapatid niya. Ganon. Eh, yung bagay kasi na yun, hindi we're not in the position to really judge it, eh. Parang alam ba natin, talaga ba? Kasi yun nga yung claim nung camp ni Senator Imee na ano sila, na anong tawag dito, na ah, outside the Calumbu sila sa Malacanang, gano'n yung claim nung kampo ni Senator Imee. Ngayon, I think yung mga ganyang klaseng bagay, ay ang nasa posisyon to really confirm whether it is true or not is si Inday, gano'n. Eh, it looks like talagang friends sila, eh. Gano'n yung dating, eh. O tapos ngayon nagkita pa sa Davao. O di ibig sabihin mukhang okey sila talaga, 'di ba? I will vote for Imee kahit mapait para kay Inday to survive. Yeah. Kasi yan yung ano, eh, yan lang yung abot nung mata natin, eh, 'di ba? Yung kung nagkabati si Imee o hindi, kung naglolokohan sila or naggagamitan sila or hindi, ang makakapagsabi niyan si Inday. Ang makakapagsabi talaga niyan si Inday. Pero yung clear na kailangan natin ng numbers, it is something that is imperative. That is something that we can see. That is something that is of use to us. Ayun. Taga Davao daw yung nanay niya. Taga Davao yung nanay ni Bam Aquino. Okay. Okay, yan pala yung sinasabi ni LDC. Na parang all of a sudden bigla na lang naging Dabawenyo yung nanay ni ano. Naku, pag-eleksyon talaga everybody wants to be Dabawenyo 'no? Pag eleksyon talaga everybody wants to be Dabawenyo. Ayun. Mali na yun te, kung ayaw ng tao kay Imee hayaan, 'di porket ayaw, eh, kontra na kami kay VP. Eh, kung hindi niyo nga pinagkakatiwalaan si VP, 'di ba? What is that? Sa totoo lang hindi ko gets yung gano'n, sasabihin ninyo suportado namin si VP pero ayaw niyong suportahan yung choices niya, 'di ba? 'Di ba? Ayaw niyo kay VP, ay sinusuportahan niyo si VP pero ayaw niyo dun sa choices niya. Eh, ano bang kailangan ni VP sa atin? Political consolidation, yun yung kailangan ni VP sa atin. Dun lang tayo may ambag kay VP ng bonggang-bongga sa totoo lang. O pagkatapos ayaw niyo suportahan. So sa totoo lang hindi ko gets yung ano, hindi ko gets yung parang hindi kami kontra kay VP pero ayaw namin nung choice niya. Ayun. Hindi niyo ba sorry ha, sorry. Hindi niyo ba mapapaghiwalay yung trust niyo kay VP at saka yung vote niyo dun sa endorsement niya. Especially in critical times like this, ayun. Ah, ano kasi yan, eh, tawag dito, eto kasi yan, nasasaktan pa kayo, okey? Nasasaktan pa kayo, yun. Nasasaktan pa kayo and ako naiintindihan ko yun, okey? Naiintindihan ko yun. Kaya nga ako ang suggestion ko, okey, ay i-process ninyo yung sama ng loob ninyo, i-process niyo yung sama ng loob ninyo at kung na kaya niyong iboto si Philip Salvador for consolidation purposes, okay? For solidarity purposes, for numbers purposes, okay? Dapat gano'n rin yung approach niyo dito. It's really about consolidation, it's really about numbers. It's really about numbers. So 'yun, gano'n 'yun.
Yes, Ma'am Aquino's mother nag-campaign sa Davao. At ginamit ni Bam yung pagiging Dabawenya para makahakot ng boto. Ayun. Sabi ni Jean Tarek, si Jean naman nakikita niya yung sincerity. I vote for Senator Amy. I saw the sincerity on her fighting for Tatay Digong and whatever the outcome of my vote, I take full responsibility. Sabi ni Jean Tarek. Yeah, Sabi ni Jumel, ang theory ko sa pangyayaring to ay pinupolitika si VP, sagot din sa mga bangag dapat ay politika. Kasi sampal yan sa bangag, na in-endorse ng magkasundo pa din si VP at Amy after all. Tinitira ni VP at Amy ang bangag through psycho war. Ikaw ba kapatid, di ka mapapaisip na bakit kampi sa ibang kapatid mo? Mapapadami na naman singhot ng mga bangag. For me, ang malinaw sa akin ay may malaking lamat na relasyon ni Amy at bangag, lalo na sa hipag niya at pinsan. Manalo o matalo si Amy, sabi ni Jumel. Agree. And sa totoo lang, dahil nga bangag tong administrasyon na to, isang very, very important na play dyan sa mga yan ay aningin ng aningin. Ganun. So ngayon, yung alyansa nila, na sabi nila hindi matitibag, ay tibag na. 'Di ba? Yun yung sinabi ni ano, yung dahil pinopolitika si VP, ang sagot, politika din. Correct. Politika din. Kaya sa akin parang, ang baba naman ang tingin ninyo pagka iniisip nyo na magpapabudol uli si Inday ng ganun-ganun lang. Baba naman ang tingin nyo kay Inday. Ayun. Sabi ni Julian's World, di talaga ako convinced na nasa 12 or 13 ang rank ni Kiko at Bam. Nandun talaga. Nandun talaga yung rank nila. Nandun talaga. Magkakatabi sila. 4. Magkakatabi silang 4. At saka si Inday, hindi siya yung tipo ng tao na magde-decide based on speculation. Si Inday, data-driven yan. In fact, si Inday, isa rin sa mga reason na nakapagpapayag sa kanya doon sa Unity dahil pinakitaan rin siya ng survey that if they're going to run, they are going to be unbeatable. Ganon. Ayun. Irrelevant. Don't talk about Bam kasi wala kwenta yung true. Ayan. Okay, anyway. Hard sell na talaga. True. Pikit mata iboto si Amy na sinukat-sinukan ng eleksyon dahil kailangan natin ng isang Amy. Ayan. Anyway, ang tawag dito, puntahan na nga natin yung survey. So ito na nga, nagkaroon na nga ng survey. At dun sa survey, after all the things that happened, after all the things that they throw at Inday Sara, si Inday Sara pa rin ang ano, si Inday Sara pa rin ang nangunguna sa survey. Ayan, teka, alihin natin. Si Inday Sara pa rin ang nangunguna sa survey. So ngayon, ang awareness for BBM, for Sara Duterte, for Cheese Escudero is at 100%. So, ibig sabihin, lahat ng tinanong, kilala nila itong tatlong to. Okay? Kilala nila itong tatlong to. Ngayon, ang tanong is, naisa na naming tanungin kayo tungkol sa pagtitiwala ninyo sa ilang mga tao sa ating lipunan. Sa pamamagitan po ng board na ito, maaari bang pakisabi kung gaano kalaki o kaliit ang inyong pagtitiwala? Okay. So, ang ano is big trust, very big trust, small trust, big trust, very big trust. Wait, sorry. Big trust is equivalent to very big trust plus big trust. Small no trust is equals to small trust plus very small non-trust. Okay? Figures may not add up to 100% due to rounding off. Okay, ayun lang naman pala yung note nila dyan. Ayan. So anyway, ayun na nga. Big trust na nakuha ni Sara Duterte, which is a vote of big trust and very big trust, is 61%. Sa tinanong nila, I think this is 1,500 respondents, no? Ayan, 61% ng tinanong nila may malaking tiwala kay Inday. Take a look at this. Meron pang 23 na undecided. So, ibig sabihin, itong mga to, they cannot say for sure whether or not magtitiwala sila kay Inday o hindi. 23, maaaring magbago yan. It's very likely that is going to move towards Inday's big trust sooner or later. It's very likely. Hindi man ma-convert yung 23 na yan na undecided, pero I'm telling you, mas malaki ang chance. Mas malaki ang chance na mapunta yan kay Inday. Why? Dahil lagi nagme-mess up si BBM. Lagi nagme-mess up si BBM. Ayan. So kay BBM, sa lahat ng tinanong, 25% lang ang nagsasabi na aware sila, na may big trust sila kay BBM. And 54% says
that they have a small or no trust to BBM. So ang net satisfaction rating dito ni BBM 28%, negative 28%. Ayan, negative 28%. Meron siyang 21% na undecided. But we have Auntie Claire. So itong si Auntie Claire, yung 21% na yan na undecided, that could tilt towards a big trust or small no trust. I think it's going to tilt more dun sa small or no trust dahil kay Auntie Claire. Sa totoo lang. Kaya please keep Auntie Claire kasi si Auntie Claire po ang susi para ang undecided ay mag-decide sa small or no trust. Di ba, Auntie Claire? Ayan, kupal mo kasi, gagang-gaga ka eh. Gagang-gaga si Auntie Claire eh. So ngayon, yung 21% na yan, we have Auntie Claire. And Auntie Claire is definitely going to push the 21% to small to no trust. Bakit? Tangina, araw-araw na press con mo, pinag-uusapan natin, meron na pong 100 bata na nakatanggap ng tablet mula sa ating Pangulo, Bongbong Marcos. O, di ba? Papunta na po tayo sa paputi. At sa tingin ko po dyan, ay papunta na po tayo sa paputi. Kasi putang ina mo ka. Ayan, okay? So si Auntie Claire, ang ating katuwang upang ang mga undecided ay pumunta sa small to no trust. Konting kembot pa, Auntie Claire, kayang-kaya mo yan. Kaya mo yan, okay? Go, go, go. Okay? Inaabangan namin ang mga press con mo dahil gusto naming malaman kung ano ang katarantaduhang gagawin mo the next day. Ayan. Sino po ba ang naghahanap ng hair follicle test? Ikaw po ba? Ikaw? Ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw ba ang naghahanap ng hair follicle test? Okay. So ngayon, sa totoo lang, itong April to May is very, very crucial. It's very, very crucial. And this kind of survey is something that will really make Bongbong Marcos and his allies pee in their pants. Taing-tai sila dito sa survey na to. I'm very sure of that. Taing-tai sila dito. Biruin mo yung nagpapa-impeach si Martin Romualdez, 14%. Ano, 57 minus 14. Ang net SAT approval rating, ang net trust rating, 57 minus 14, negative 43%. Ang nakadikit kay Martin, negative 43%. Yan ang backer ninyo. Yan ang backer ninyo. So ngayon, balik tayo dun sa mga nagpirma-pirma ng impeachment ni Inday. Okay? Kayong mga nagpirma ng impeachment ni Inday, you have to live with this. You have to live with this. At ang balita ko, sa kwentong barangay lang naman to, ito ay walang katotohanan at bawang kasinungalingan lamang. Ayan. Ito na nga. Actually, itong survey daw na to, immediately after ng may mga, meron tayong mga tutubi na talagang yung trend naman daw talaga really was, kahit yung before pa nila ipa-aresto si PRRD, mababa na talaga yung survey nila. And the real survey numbers is really, really bad. It's really bad. At ang mga crocodile sa crocodile farm ay tawag dito, ngumangak-ngak na. Ngumangak-ngak na sa yung mga crocodiles na parang, "Hoy, Donald Duck, paano kami mananalo? Tinabla natin yung Italy. Ang boto ng Italy sa local election, delikado yan 'pag di mo nakuha yan." Yung Italy talagang bitchikels. Ayaw na raw makipag-usap kay Donald Duck. Gano'n. Pero sinisingil lalo na yung mga mabababa sa survey ng mga attack dog na crocodile. Yung mga attack dog na crocodile, ang shosyongit nung kanilang ang shosyongit nung kanilang numbers. Gano'n. Ang shosyongit talaga ng mga numbers nila. Talagang patalong-patalo talaga. So ngayon, ito daw ito daw ang nagpapahagard kay Donald Duck. Kasi nga, supposedly, yung mga ayuda, yung mga kinembot, you're going to use that para manalo ka sa eleksyon. 'Di ba? Para manalo ka sa eleksyon. Nakapagbigay na sila ng sangkaterbang ayuda pagkatapos ganyan pa rin yung survey. Yung mga pumirma sa impeachment ni Sara, although hindi naman lahat, pero many of them really experienced decline in the survey. So ngayon, ang mga politikong gipit, kanina kumakapit,
sa Italy, 'di ba? Ang mga pulitikong gipit, sa Italy kumakapit, 'di ba? Di ay tsismis lamang walang katotohanan, hindi ko ano, huwag niyong paniwalaan 'tong kuwentong 'to. At ito na nga raw, dahil nga sa nagbabagsakang survey ng mga crocodile sa crocodile farm, etong si Donald Duck na sobrang gipit ay kumapit sa Italy. Katok siya sa Italy. Italy, ano ba gusto niyong gawin ko? Suportahan niyo naman yung mga kandidato ko, yung mga kasama ko dito sa Red Castle. Ano na, tawag dito, kailangan nung mga kasama ko sa Kastilyo, suportahan niyo naman. Ano ba ang kailangan kong gawin para suportahan ninyo ang mga atakdog kong buwaya? Sabi gano'n daw niya. Sabi daw ni Donald Duck, "Kung ikaliligaya niyo at maibibigay ninyo ang suporta para sa aking mga chokarans, kung kahit pahilingin ninyo na hindi na ako ang maging speaker dito sa Kastilyong Buhangin na ito, ay okey lang." Humantong na daw sa gano'n ang usapan. Humantong na daw sa gano'n ang usapan. Just so ibigay daw ng Italy ang suporta doon sa mga patalo nilang attack dog na crocodile. Ayun. Ayan ang ating kwentong barangay. Ayun, so gano'n ang naging istorya. 'Yun ang istorya ng buhay. So, ano 'no, there are surveys that are for PR, ganyan-ganyan, but there are especially mga survey papalapit ng election. This is something that's really very difficult very difficult to manipulate kasi maraming nagpapa-survey ngayon, eh. Even the politicians are actually spending money to get the real pulse of the people. So, itong mga moment na 'to, lalo na 'pag malapit na ang election, it's very difficult to to, um, release a survey result na sobrang daya. Kasi since sobrang daming nagpapa-survey, dahil ang daming nagpapa-survey, yung iba diyan mga real deal survey, yung iba diyan mga PR, yung mga PR survey talaga magkakaano talaga yan, ma-o-obvious mo kasi sobrang off tangent yung result niya dun sa result ng ibang survey, eh. So maaano talaga siya, mawawala talaga siya, gano'n. Anong sagot ng Italy, sabi ni Sean Vargas, "Whichicles." Eh, kasi nga siyempre yung Italy hindi naman magbabago ng salita yun. Sinabi na nga ng Italy nung lumabas na nga sila na may 2,000,000 nung katao nung kailan ba yun? 'Di ba? Lumabas na sila, ayaw nila nung impeachment, o hindi nakinig. Eh, wala na, nakataga na sa bato yun. So, kahit maglupasay ito si Donald Duck, kahit daw maglupasay itong si Donald Duck, whichicles na, ayun. Whichicles na, ang ganda ng ano ko, oh. Gusto ko lang i-flex ang aking oh, 'di ba, na merong Inday Sara. Finlex ko lang ng very, very slight, gusto ko lang mainggit, ayan. Sabi niya, kailan kaya maglalabas ng endorsement ang INC? 'Pag nakuha ng Duterte ang endorsement ng INC, baka malaglag sa 16 to 18 si Bam at Kiko. Well, it's really crucial. It's really crucial. That is something that we really have to wait kasi alam mo naman ang INC, ah, ano 'no, sa national election may impact talaga sila, eh, ayun. 4M po ang Italy ang rally ng Italy. Ay talaga ba? 4M ba? Oh, ayun, ayun. Tapos yung Italy ngayon, meron talaga raw silang mga ganap na bonggang-bongga. Waiting-waiting lang din sila, ganyan. Antay-antay lang din ang mga kaganapan kasi, ah apparently parang merong certain level ng panggugurgor na ginagawa sa kanila. So kaya meron silang mga gustong gawin na hindi pa nila magawa. Kasi nakakatikim na rin sila ng panggugurgor, gano'n. Ayan. I don't think they will abide with Donald Duck after what they did to Marcoleta. Oo, at saka yung it will go against the statement of ang ano na nga, ang pinapalit na nga ni Donald Duck ulo niya. Gano'n ang katindi yung usapan. Eto na, ulo ko na ang kapalit. I-ano niyo lang, parang pagbigyan niyo lang ako sa kahilingan ko, ang kapalit ulo ko, gano'n. Gano'n na raw ang offer ni banker. Eh, sabi nung Italy, which else? Wala kaming pake sa ulo mo. Ayun, ayan. Garang-garang ata ang boses mo, Joey, o sa akin lang 'to? Ayan. Nasa taas yang si Marcoleta, Italy, KOJC, mga DDS yan. Ako tingin ko ha,
Kasi si Marcoleta parang sinasabotahe rin sa survey, eh. Although pumapasok siya dun sa yung recent na survey, pasok na siya, eh, parang number 11 or 12 yung ranking niya dun sa, isang survey. Pumapasok-pasok siya, malapit rin siya. Tapos parang meron isang survey na nakita parang top 10 na siya, eh, gano'n. Ayun, na ano na, privately commissioned survey. Yung True Blue survey talaga na legit na pang-pulitiko talaga, gano'n. Mataas-taas si Marcoleta, hindi siya ano, wala siya dun sa bottom. Kasi yung mga survey na naglalabasan, mababa yung ano ni Marcoleta, eh. Pero I think he's higher than that, gano'n. Joey, pwede mo bang message si Midnight Rider 123 para imbitahan mo dito, sabi ni Vincent Seve. Tingnan natin, tingnan natin. Bakit? Bakit? Ayun. Nakikita ko si late Miriam kay Sir Hopia. Sino Sir Hopia? Ay, si ano? Kasi favorite niyang merienda, Hopia. Sas on the chat. Ayun, teka, bigyan ko ng link si ano, si Sas. Wait.